Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, naiwan ako ng 1 week sa bahay dahil sa umuwi ang buong pamilya ko sa probinsya namin upang makiramay sa kamag-anak namin na namatayan at para din ipaalam na may ikakasal sa kapatid ko. At kaya nga nakiusap ang nanay ni Akira bilang kinakapatid ko na bantayan o samahan ako na matulog sa aming bahay. Dahil nga sa pag-uwi ng aking nanay at kapatid sa probinsya. Ako naman Kuya E, sa panahon na yon maliban sa may disabilities po ako at sa bagong tuli lang ako noon, kaya hindi na ako sinama. Dahilan din kung bakit hindi ako nagpupunta kina Akira ng 2 linggo dahil din sa pinahihilom ko muna ang sugat ng paps ko. Kuya E, baka magtaka ka at iyong mga tagapakinig mo kung bakit 3 linggo ako nagpahilom ng sugat ng paps ko. Pero alam naman natin na mga lalaki na wala pang 1 week magaling na yung sugat ng paps. O yun nga. Di mo naman sinagot. Bago ako nakapunta ulit sa bahay nila Akira, subalit nagtanong naman si Akira agad sa nanay niya kung kailan naman ang balik nila dito, sabi niya. Kaya naman sinagot agad siya ng nanay niya ng 1 week pa sila doon. Hihintayin na lang nila ang labi ng kamag-anak nila para sabihin na rin ng nanay nila sa probinsya na may ikakasal siyang anak sa iba pa nilang kamag-anakan doon. Kaya natuwa si Akira nang marinig yun sa nanay niya habang siya naman nakatalikod at lumakad na patungo sa banyo para umihi. Fast forward na dahil sa nakakain na kaming dalawa, nagtanong si Akira sa akin kung gusto ko raw bang umuwi ng bahay namin. Ang sagot ko sa kanya ay ayaw ko dahil wala naman akong kasama. Ani Akira ay ako ang sasama sa iyo sa bahay nyo kaya huwag ka nang matakot sa inyo. Ani Akira sa akin. Kaya naman ako ang nagsabi talaga ba? O sige na nga, pero pagkatapos na lang ng pinapanood natin, doon na tayo umalis ng bahay nyo. Kaya ang sabi ni Akira ay okay, sige. Nang nakauwi na ako ng bahay namin at kasama ko na si Akira sa bahay para samahan niya ako sa pagtulog sa bahay namin. Paulit-ulit. Ang sabi ko, saan tayo matutulog kasi ayaw kong matulog sa taas namin dahil ako lang mag-isa. Sasamahan ka na nga diba? Kaya naman nagsabi si Akira ng dyan na lang tayo matulog sa sala nyo. Okay ang naging sagot ko kay Akira. Kaya naman naglatag na ito ng banig sa sala. Pinagtakhan ko naman yun kung bakit ang aga naman niya magbanig sa sala. Kaya naman ako nagtanong kung bakit ang aga mo magbanig. Kaya ang sagot naman ni Akira, okay lang yan. Kahit hindi pa tayo matutulog, nakahanda na yan. Ang banig nyo para sa ating pagtulog. Ganun ba? Okay, sabi ko naman kay Akira. Kaya naman biglang tumawa sa akin ng malakas si Akira. Ako naman, tumingin ako ng paggalit. Yung mukha ko dahil ang nasa isip ko, bakit mo ako pinagtatawanan ng malakas, Kuya Akira, at may masama ba akong sinabi doon? Dahil iba ang nasa isip ni Akira noon. Kung bakit siya tumawa ng malakas sa akin, yun ang pakiramdam na iba din ang nasa isip noon, Kuya E, habang nanonood kami ni Akira ng TV. Bigla na lang ako nagulat at napatulon sa upuan dahil bigla na lang akong kiniliti sa baywang ko na ikinatumba ko sa lapag namin dahil sa ginawang kiliti niya na ikinagulat din ni Akira sa pagkakatumba sa upuan na kinauupuan ko. Agad naman niya akong tinulungan ni Akira sa pagkakatumba ko sa upuan at agad naman din siyang humingi ng tawad sa akin habang ako naman ay papaiyak na dahil sa nasaktan ako sa ginawa niya pang kiliti sa bewang ko. At hindi ko naman tinanggap ang sorry niya sa akin dahil nasaktan ako. Kaya naman hindi ako nagpasalamat sa kanya dahil tinulungan niya akong makatayo sa lapag namin. Bagkus, tuloy lakad ako patungo sa banig na nakalatag at biglang higa ako. Na kahit nagsasorry na siya sa akin, hindi ko talaga siya pinapansin. Bagkus, tumagilid ako ng paghiga at kinuha ko yung unan ko para takpan ko ang tenga ko para hindi ko rin siya marinig sa paghingi ng tawad sa akin. Nang magising ako dahil nakatulog ako ng saglit sa sakit ng pagkatumba ko sa upuan sa gawa ni Akira,
Nagulat ako at umupo ako sa pagkakahiga ko dahil wala akong katabi sa banig namin. At dahil dito, ito ang naging dahilan ng pag-iyak ko ng malakas na walang humpay, kung saan may kasamang sigaw ng malakas dahil sa takot ko at kabog ng dibdib ko dahil may patay nga kami sa probinsya namin. Habang may naririnig ako sa CR na may kumikilos at may tumutulo na tubig mula sa gripo nito. Kaya lalo kong natatakot at umiyak ng todo nun sapagkat akala ko that time iniwan ako ni Akira sa bahay habang ako'y natutulog. Lumabas siya sa loob ng CR dahil daw may narinig siyang umiiyak sa labas ng CR pero hindi niya ito pinansin bagkos nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya sa CR. Pero pakiramdam lang siya, nakiramdam at nakikinig lang din siya kung saan ba nanggagaling ang umiiyak na bata. Sa loob ba o labas ng bahay nila Takeru, ang sabi niya sa sarili niya habang nagpapatuloy siya sa ginagawa niya sa CR. Nang hindi na siya makatiis sa ingay na galing sa labas ng CR, bigla na lang niyang binuksan ang pinto ng CR namin. Nakita niya ako at sinabi niya sa akin, "Tayo na, ikaw pala yan," sabi niya sa akin na umiiyak ng malakas. "Akala mo iniwanan kita dahil wala kang katabi sa higaan kaya umiiyak ka," sabi niya sa akin. Kaya napao na lang ako nang naging tugon ko kay Akira. Sabi naman niya sa akin, "Wala ka na bang toyo?" Tumango na lang ang ulo sa kanya. "Tara, samahan mo ko sa CR para matapos na yung ginagawa ko." Kaya Kuya E, sinama niya ako sa loob ng CR namin habang tinatapos na niya ang binabanlawan niya mga basahan dahil pala naglalabas siya ng basahan namin, yung pala yung ginagawa. Habang nagbabanlaw siya ng mga basahan namin, ako naman, naglalaro ako ng tubig namin sa loob dahil naiinip na ako sa kakahintay kay Akira na matapos siya. Kaya yun ang ginagawa ko. Dahil hindi pa masyadong gabi that time at tapos na rin si Akira sa ginagawa niya. Inutusan pala ako ni Akira na maligo na raw para mamaya pagtulog namin, presko ang pakiramdam ko pero sabi ko naman ayaw ko nga maligo ngayon dahil mamaya may multo dyan sa CR namin. Kaya ang sabi naman niya, "Walang multo dito boy," at sabi din niya sa akin, "Ano ka ba? Duwag sa katuli ka na, diba?" Sagot ko naman, "Oo naman, tuli na ako na may mayabang na pananalita sa kanya." Kaya naman ang naging tugon niya sa akin, "Oh, yun naman pala," sabi ni Akira sa akin. Basta ang sabi ko sa kanya, ayaw ko pa ring maligo. "Ah, ganon. Ayaw mo talagang maligo. Tara dito," ang sabi sa akin ni Akira habang buhat niya ako patungo sa banyo namin. Kinagulat ko naman yun ang pagbuhat sa akin ni Akira habang ang bibig ko ay nakabitiw ng ugly words na pagmura sa kanya. Pero hindi niya ako binaba hanggang makarating na kami ng banyo namin at bigla niyang sinarado ang pinto at linak niya ito. Kuya E, nung nasa loob na kami ng banyo namin, bigla niyang binuksan ang shower namin para mabasa ako ng tuluyan. At tumigil ako sa kakamura sa kanya kahit nakadamit pa ako nun. Dahil lang nasa isip niya that time, ayaw mo maligo, para sa'yo yan. At tigilan mo na ako sa mura kaya binasa niya ako ng tuluyan gamit ang shower na nakatapat sa akin. Dahil basang-basa na ako that time, hinubaran na ako ni Akira ng suot para maligo na ako ng tuluyan. Kaya sinabi niya sa akin, "Gusto mo sabay na lang tayo na maligo?" Pero ang sagot ko naman sa kanya, ayaw ko nga at sinabi ko din sa kanya na ako na lang ang maliligo mag-isa. Kaysa sabay tayo na maligo na kahit ayaw ko nga maligo, napilitan na lang ako na maligo dahil nabasa na ako ng shower. Maligo. Kaya tumango naman ito sa akin pero sinarado niya ang pinto ng banyo at naghubad ng short at damit niya tapos nagbuhos siya ng tuluyan habang ako ay nakaupo lang sa bowl ng banyo. Napatingin lang siya sa paliligo niya, nagpatuloy hanggang matapos siya, nandun lang ako sa bowl ng banyo. Alam niya nagalit ako, kaya sabi niya sa akin, "Ikaw na magsarado mo na yung pinto tapos maligo ka na. Abot ko na lang yung towel mo." Paglabas ng banyo dahil tapos na ako maligo, nagulat naman ako sa nakita ko kay Akira. Nagkakabot siya ng harap niya na tanging nakabrief lang siya noon na matutulog. Kaya ako naman ay nagsalita ng, "Natutulog ka lang ng ganyan?"
Sagot naman niya, mainit daw kaya hinayaan ko siya sa gusto niya at humiga na ako sa banig na katabi si Akira. Kuya E, nang nakahiga na kami sa sala, hindi naman kami makatulog dahil natatakot ako sa dalawang bagay, sa multo at kay Akira. At siya naman daw namamahay sa bahay namin. Kaya nang nalaman ni Akira nagising pa ako, nagkwento siya ng mga bagay-bagay sa akin. Pero nang maubusan siya ng kwento, biglang nagtanong sa akin, bakit yung tinuli ka, Takeru, hindi ka nagpasama sa akin at hindi nagpaturo sa akin maglinis ng paps mo? Yun ba? Sabay tawa ko yun sa kanya. Tapos sabi naman niya, 3 weeks ka hindi nagpupunta sa amin. Sabi niya ulit, wala pang 1 week, magaling na yan. Sagot ko uli ay ngiti lang sa kanya. Tapos lagi ka sa ibang bahay nakikinood ng TV. Sabi ni Akira sa akin yun. Sabi ko sa kanya, parang baliw ka ba Kuya Akira? Pero ang nasa isip ko, yun ay mas maganda yun. Laro namin ni Kuya Kenta kaysa sa laro natin Kuya Akira. Sa isip ko lang nun. Nang tumigil na siya sa pagtatanong sa akin, biglang niya sa brief niya ng kanyang paps, Biglang niya sa brief niya ang kanyang paps na masyado na nakatingkad na ito ng konti habang nakatingin lang ako sa kanya. Nalito ko dun Okay. Habang mag-uumpisa na siya mag-jack and po, ayun, baka nilabas yung paps no. Nagsalita siya sa akin ng mag-jack and po muna ako para makatulog na ako. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang ginagawa at kahit hindi pa ako inaantok noon, tumalikod na ako sa kanya dahil ayaw ko makakita ng lava mula sa bulkan na sumabog. Habang nakatalikod ako sa kanya, nakikiramdam lang ako sa kanyang ginagawa na pagpaparaos. Wala pang 5 minutes yung ginagawa niya. Ang kamay naman niya ay gumagapang na sa aking likod. Nang makapunta yung kamay niya sa likod habang isang kamay niya ay nasa paps niya, hinihilot ng isang kamay niya yun, likod ko ng banayad hanggang makarating yung kamay niya sa batok ko. Ganon din naman ang ginawa niya sa batok. Pero ang ilang beses na pabalik-balik ang ginawa niya sa batok at likod, hindi maiwasan ang pagtayo ng paps ko at hindi ko alam din yung nararamdaman ko. At nang naramdaman ni Akira nagising, na naramdaman din niya na nasasarapan ako sa ginagawa ng kamay niya sa batok ko at likod, lumipat siya sa tainga ko at nagsabi sa akin na tumihaya daw ako sa pagkakahiga. At ako naman sumunod sa kanyang pinag-uutos. To be continued, okay? Itong si Takeru, nalito ako. Actually, binalik ko to kay Takeru. Tapos sabi niya, wala daw naman, ba't daw naman ako nalilito, okay daw naman, ayun. Pwede kasing okay sa'yo, tapos syempre habang binabasa ko, hindi ko talaga maintindihan. So, paano ko siya may edit kung ako rin mismo hindi ko talaga siya maintindihan, no? So, binasa ko na lang. So, ito, siguro naman ay malalaman mo na medyo nakakalito talaga yung kwento mo. Anyways, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.